At para sa ating mga balita, Pakistan, buburahin na daw sa mapa at bansang Afghanistan, nakisali na rin sa digmaan. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay nagdeklara na ng gera ang bansang Afghanistan sa Pakistan. Well, in other news, the Taliban has opened a war front along Pakistan's volatile border. Ayon sa Pakistan Armed Forces, umabot sa 54 na militanteng Taliban mula sa Afghanistan ang napatay ng kanilang mga sundalo matapos tumawid ang mga nasabing militante sa kanilang border. Sinasabing sinasamantala daw ng Afghanistan ang lumalalang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, kaya daw ito nangahas na umatake. Ayon sa hukbong sandatahan ng Pakistan, nagsimula ang operasyon noong Biyernes at nagpatuloy hanggang Sabado ng gabi sa hilagang bahagi ng Waziristan District, isang mabatong rehiyon sa Khyber Pakhtunkhwa na nasa border ng Afghanistan. Nakita ng mga tropang nagbabantay sa lugar ang malaking grupo ng mga militanteng Taliban na papalapit sa kanila, kaya agad silang nagsagawa ng operasyon at napatay ang umabot sa 54 na katao. Na-recover din ang malaking imbak ng mga armas at pampasabog sa mga Taliban. Bagaman napatay ng Pakistan ang mga militanteng Taliban na sumalakay sa kanila, kapansin-pansin ang pananahimik ng Pakistani Army tungkol naman sa bilang ng mga nasawi at nasugatan sa kanilang hanay. Ang nasabing engkwentro ang itinuturing ngayon na pinakamadugong paghaharap ng Pakistan at Taliban mula nang maghari ang mga Taliban sa Afghanistan, dahil na rin yan sa dami ng mga napatay ng gabing yon. Mula nang umupo sa kapangyarihan ang mga Taliban, unti-unti na daw naging pugad ng karahasan ang western border ng Pakistan. Dagdag pa sa mga kaguluhan sa rehiyon ay ang pag-atake ng grupong TTP o Tehrik-e-Taliban Pakistan, isang grupo na lumalaban din sa militar ng Pakistan. Inaakusahan ng Pakistan ang rehimen sa Kabul sa paghaharbor o pagkukupkop ng mga nasabing rebelde, isang bagay na mariin namang itinanggi ng Afghanistan. Kasabay nito, patuloy rin ang mga pag-atake ng mga separatistang grupo sa Balochistan region na nasa timog kanlurang bahagi ng bansa. Yan ay habang nananatiling tensyonado pa rin ang silangang bahagi ng Pakistan dahil na rin sa Pahalgam terrorist attack noong nakaraang linggo. Sa kasalukuyan, pumapangalawa na ang Pakistan sa Global Terror Index para sa taong 2025 matapos tumaas ng 45% ang bilang ng mga nasawi dahil sa terorismo noong nakaraang taon. Katumbas yan ng 1,000 patay dahil sa mga terrorist attack. Naniniwala ang maraming mga Pakistani na ngayon pa lang nararanasan ng kanilang bansa ang ganito katinding banta sa kanilang seguridad at inaasahan pa nila na lalo pa itong lalala sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala ngayong araw ng Miyerkules si Pakistani Information Minister Ataullah Tarar na posible daw magsagawa ng airstrike sa loob ng 24 oras ang India sa kanilang bansa. Batay yan sa intelligence report na natanggap ng kanilang opisina. Ang nasabing balita ay ipinost mismo ni Tarar sa kanyang social media account kung saan sinabi niya, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon ng Pakistan, may plano ang India na magsagawa ng opensibang militar laban sa Pakistan sa loob ng susunod na 24 hanggang 36 na oras. Ginagamit ng India na dahilan ang mga walang basehang akusasyon tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ng Pakistan sa insidente sa Pahalgam. Ang inaasta ng India na parabang siya ang hukom, hurado, at tagapagparusa sa rehiyon ay isang mapangahas at hindi katanggap-tanggap na kilos. Ang Pakistan ay matagal ng biktima ng terorismo. Kaya lubos nitong nauunawaan ang sakit at pinsalang dulot ng ganitong karahasan. Naninindigan kami laban sa terorismo anuman ang anyo nito at saan mang bahagi ng mundo ito nagaganap. Bilang isang responsableng bansa, maluwag sa loob na nag-alok ang Pakistan ng isang kapani-paniwala, malinaw at malayang investigasyon na isasagawa ng isang patas na komisyon ng mga eksperto para malaman ang katotohanan. Sa kasamaang palad, sa halip na piliin ang tamang daan,
Mas pinili ng India ang mapanganib na landas ng padalos-dalos na desisyon at komprontasyon, isang hakbang na maaaring magdulot ng matinding pinsala hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa labas pa. Muling iginiit ng Pakistan na anumang uri ng agresyong militar mula sa India ay tiyak na bibigyan namin ng matatag at malinaw na aksyon. Nananawagan ang Pakistan sa international community na manatiling mapagmatsyag sa sitwasyon. Dahil ang lahat ng pananagutan sa posibleng paglala ng tensyon at mga magiging epekto nito ay nasa kamay ng India. Pinagtitibay rin ng sambayan ng Pakistan ang kanilang matibay na panata na ipagtanggol ang soberanya at teritorial na integridad ng bansa, anuman ang maging kapalit nito. Kaugnay pa rin ng balitang ito, isa na namang gabi ng provokasyon ang naganap kahapon sa border ng India at Pakistan. Ganito na ang madalas na nangyayari mula pa ng araw ng Huwebes noong isang linggo. Araw-araw ay may mga ulat ng pagpapaputok ng baril sa kahabaan ng Line of Control or LOC. Kagabi ang ikalimang araw ng pagpapaputok ng mga sundalong Pakistani at ngayon ay may mga bagong lugar na naman silang tinamaan. Noong mga nakaraang araw, naiulat lamang ang mga putok ng baril sa Kashmir, partikular sa mga lugar ng Punch, Kupwara at Baramulla. Pero kagabi, naiulat na rin ang putukan sa Jammu, lalo na sa Aknor sector. Malinaw umano na wala talagang balak ang Pakistan na tumigil. Layunin nilang galitin ang India sa LOC. Ang Line of Control o LOC ay isang pansamantalang border sa pagitan ng India at Pakistan na may habang mahigit sa 700 kilometro. Nabuo ito noong 1947 nang unang magtagera sa pagitan ng India at Pakistan. Ang LOC ay hindi isang legal na international border. Isa lamang itong linya na nagpapahiwalay ng mga operasyong militar ng dalawang bansa. Dapat sana ay walang nagaganap na putukan sa lugar na ito, pero tila nagbabago na ang sitwasyon dito ngayon. Wala namang naiulat na nasawi sa panig ng mga sundalo ng India. Ayon sa Indian Army, gumaganti naman ang tropa sa pamamagitan ng mahinahon at epektibong paraan. Pero ang tanong ng marami, ano ba talaga ang gustong mangyari ng Pakistan? Bakit patuloy nilang ginagalit ang India? Isa sa mga posibleng dahilan na nakikita ng mga analyst ay ang deterrence o paninindak, lalo't alam ng Pakistan na posibleng gumanti ang India sa kanila dahil sa nangyaring terrorist attack sa Kashmir. Tila ba sinasabi ng Pakistan na huwag nyo nang tangkaing gumanti dahil handa kami? Sa katunayan, kinumpirma ng Defense Minister ng Pakistan na naniniwala ang kanyang gobyerno na malapit na silang balikan ng India. Malaki ang posibilidad na tangkain ng India na lusubin ang teritoryo ng Pakistan at magsimula ng opensibang militar. Isa itong malinaw at seryosong banta na hindi maaaring isantabi. Dahil dito, pinalakas na ng Pakistan ang puwersang panseguridad bilang paghahanda, dahil malinaw na malapit na itong mangyari. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ng gumawa ng ilang mahahalagang desisyong pang-estratehiya. Iyan ang naging pahayag ng Defense Minister ng Pakistan na si Khawaja Asif. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, binago niya ang kanyang sinabi. Ayon sa kanya, hindi pa raw sigurado o malapit ang pag-atake, pero magiging critical daw ang mga susunod na araw. Hindi ito ang unang pagkakamali ni Khawaja Asif ngayong buwan. Noong nakaraang linggo, sa isang panayam, tinanong siya tungkol sa kasaysayan ng pagsuporta ng Pakistan sa terorismo at hindi niya ito itinanggi. Inamin ng mismong kalihim na ang Pakistan ay gumagawa ng mga dirty works para sa mga Western countries. Maliwanag ito na inaamin ng Pakistan ang pagkakasangkot nila sa mga gawain ng terorismo. Nananawagan ngayon ang India sa buong mundo na papanagutin ang Pakistan. Kamakailan ay naglunsad ang United Nations ng programa para sa mga biktima ng terorismo. Sa nasabing okasyon, tahasang itinuro ng India ang Pakistan bilang responsable sa likod ng nangyaring terrorist attack. Narinig na ng buong mundo ang pag-amin ng Defense Minister ng Pakistan na si Khawaja Asif, kung saan inamin niya sa isang television interview kamakailan ang kasaysayan ng Pakistan sa pagsuporta, pagsasanay at pagpopondo sa mga teroristang organisasyon. Ang hayagang pag-amin na ito ay hindi na nakakagulat.
Isinisiwalat nito ang Pakistan bilang isang rogue state na nagpapalakas ng global terrorism at nagpapalala sa destabilisasyon sa rehiyon. Hindi na pwedeng ipikit pa ng mundo ang kanilang mga mata sa katotohanan ito. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong sa UN ang mga delegado ng Pakistan. At sa halip na aminin, sinabi ng Pakistan na sila man ay biktima din daw ng terorismo. Ayon sa kanila, umaabot daw sa mahigit 80,000 katao sa kanilang bansa ang naging biktima ng terorismo mula pa noong taong 2000. Pero hindi nila binanggit sa pulong na sa mga nagdaang panahon, mismong ang kanilang bansa rin ay nagpondo sa mga teroristang ito. Pinondohan at sila mismo ang nagbigay ng masisilungan sa mga terorista. Posible anyang ilan sa mga teroristang ito ay naging kalaban na nila ngayon. Pero ayon sa mga analyst, hindi ibig sabihin nito ay naging biktima sila. Naglaro lamang daw sila ng apoy at mismong sila ang napaso. Sa ngayon, ang estratehiya ng Pakistan ay may tatlong bahagi. Una, ang pagpapaputok sa LOC. Layunin nilang sindakin ng India para huwag na itong gumanti. Pangalawa, diplomatic maneuvering, kung saan nakikipag-usap ang mga leader ng Pakistan sa kanilang mga counterpart sa Arabian Gulf at sinusubukang magpataw ng indirect pressure laban sa India. At sa United Nations, sinasabi nilang sila ang biktima. At pangatlo, humihiling sila ng international investigation na ayon naman sa India ay palabas lamang ng Pakistan. Sinabi pa ng bansang India, napatunayan nila sa maraming pagkakataon na ang Pakistan ay isa sa mga bansa na sumusuporta at nagpopondo sa mga terorista. Sa katunayan, ang madugong insidente ng Mumbai attack noong 2008 ay sponsor daw ng Pakistan. Batay yan sa mga ebidensyang nakalap ng India kabilang ang mga record ng usapan, training at pagpaplano. Sa katunayan ay wala daw naging tugon ang Pakistan sa nasabing mga ebidensya at sa halip ay itinago nila ang mga salarin. Ganito rin ang nangyari noong 2016 nang atakihin ng mga teroristang Pakistani ang Pathankot Air Base sa India. Muli, nagtipon ng mga ebidensya ang India at pinayagan din nila ang isang Pakistani team na bumisita sa base pero wala pa ring aksyon ang nasabing bansa. Dahilan kung bakit hindi na naniniwala ngayon ng India sa investigasyong hinihingi ng Pakistan. Gusto lamang umano ng Pakistan na lituhin ang isip ng tao patungkol sa tunay na nangyari. Samantala, sinabi kahapon ng mga political leaders ng India sa military na dapat papanagutin ang Pakistan sa naganap na Pahalgam terror attack. Dahil dito, nagbigay na ng malinaw at direktang utos ang punong ministro ng India na si Narendra Modi sa Indian military. Ayon sa matataas na opisyal ng gobyerno, sinabi daw ng punong ministro sa mga defense leader ng India na malaya na silang magdesisyon tungkol sa paraan, target at oras ng paghihiganti laban sa mga terorista. Inilabas ang nasabing utos matapos ang pagpupulong ng punong ministro kasama sina Defense Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval at Chief of Defense Staff General Anil Chauhan at ang lahat ng mga pinuno ng tatlong sangay ng militar. Naninindigan si Prime Minister Modi na determinado ang India na parusahan ang terorismo kasunod ng Pahalgam Massacre na nag-iwan ng 26 na patay. Sa madaling salita, may ganap na kapangyarihan na ngayon ang militar ng India para magsagawa ng mga operasyon laban sa terorismo at sa mga bansang nagkakanlong sa mga ito. India will identify, track and punish every terrorist and their backers. India's spirit will never be broken by terrorism. Everyone who believes in humanity is with us. Samantala sa Pakistan, sinabi naman ni Defense Minister Khawaja Asif na pinalalakas na ng Pakistan ang kanilang mga puwersa bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng India. Ang sinabi ni Asif ay nagdudulot ngayon ng karagdagang tensyon sa pagitan ng dalawang nuclear power na bansa.
Bagaman tumanggi si Asif na magbigay pa ng mga karagdagang detalye hinggil sa paghahandang ito, binigyang diin niya na ang nuclear arsenal ng Pakistan ay gagamitin lamang kapag nagkaroon na ng direktang banta sa kanilang seguridad. Ang mga pahayag hinggil sa paggamit ng nuclear na armas ay isa pa sa mga nagpapataas ngayon ng panganib ng isang seryosong eskalasyon sa krisis. Handa umano ang Pakistan na harapin ang matinding tugon na manggagaling sa India, kaya't naglunsad din sila ng dalawang malalaking air warfare drills ngayong araw. Ayon sa mga sources, sinimulan ng Pakistan Air Force ang mga pagsasanay sa mga Central at Northern Air Commands ngayong araw na ito. Ang dalawang pagsasanay na tinatawag na Fiza-e-Bad at Lalar-e-Min ay sabayang isasagawa sa mga areas of responsibility. Ilalagay ng Pakistan Air Force ang karamihan ng kanilang mga combat fleet sa mga AOS para sa mga susunod na araw ng pagsasanay. Gayon din ang mga unmanned systems, long-range air defense, electronic warfare at kumpletong integrated command at battle space control ng Southern Air Command. Sa kabuuan, ihahanda ng PAF ang 3 regional commands para sa pagsasanay ngayong gabi. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.